as terrorists. Proclamation number 374 declared the CPP-NPA as an entity designated and/or identified as a terrorist organization. Therefore, kung meron man pong tao na magbibigay ng suporta sa CPP-NPA-NDF ay malalagot po sa ating batas. Ayan. Sa ngayon po, tuloy pa rin po yung laban natin para sa hustisya. The Anti-Terrorism Act of 2020 was established po. The Anti-Terrorism Council designated the CPP-NPA as a terrorist organization. Any group or individual providing support to the CTG can now be held liable for terrorist financing. Kaya makikita po natin dito sa atin, sa Luzon, hindi na po sila masyadong makapag-mobilize. Kung makikita po ninyo, wala nang masyadong rally dito sa atin. Mostly, pupunta na lang sila doon sa Manila, sa NCR. Doon na lang sila magsusupport. Bakit? Kasi hindi na sila makapag-organize. Unang-una, dahil naputol na yung kanilang funding mechanism. Wala nang nagsusuporta sa kanila. In addressing the communist terrorist group, there are several issues na kailangan po nating harapin. Kasi isipin natin, 55 years na, nandiyan pa rin sila at nagpapatuloy. Bakit? Kasi meron tayong mga issues na dapat harapin para matapos na ang problema natin sa insurhensya. Ayan po yung tatlo. A resilient CTG, an apathetic bureaucracy, and an uninformed public. The resilience of the CTG. First, we have romanticized its fake revolution. Dati, tinitingnan natin yung CPP, NPA, NDF bilang CPP, yung utak, yung New People's Army bilang yung armas, and the National Democratic Front bilang isang kalasag. Pero hindi natin alam, mayroon pang mas malalim na mga organisasyon na nakapaloob sa tatlong ito. Nakita ninyo? Meron silang National Education Department. Kung sa atin, DepEd yun. Di ba? National United Front Commission through the National Democratic Front. Meron silang mga front organizations. National Peasant Commission. Kung sa atin, ano yun? Department of Agriculture. National Finance Commission. Sa atin, ano yun? Department of Finance. Kita ninyo, kung meron tayong mga departamento, meron din sila. Ganyan sila co-organize, kung kaya tumagal sila ng mahabang panahon. So tayo, ano yung dapat natin gawin? Putulin yung mga galamay nila na yan. Ikalawa, na dahilan kung bakit nagpapatuloy ang CTG. Una, ano yung unang dahilan? Resilience of the CTG. Ikalawa, apathy. An apathetic bureaucracy. It stems from the word apathy or walang pakialam. Sabi nila, ganyan daw tayo mga Pilipino. Kapag hindi tayo apektado, hindi tayo mangingialam. Sila lang yan, yung mga tao lang sa bundok naman yung naapektuhan dyan. Huwag tayong makialam. Hindi natin alam, kalaunan, yung problema, pupunta na rin sa atin dito. Ikatlo, nagpapatuloy ang CTG because of an uninformed public. Sabi nila, yung information daw, tayo lang sa security sector yung nakakaalam. Hindi alam ng mga normal na mamamayan. Hindi nila alam na nire-recruit na pala sila. At iyan po ang objective ng Situational Awareness and Knowledge Management Cluster upang iparating sa inyo, ibigay sa inyo yung impormasyon. At sana po, bilang mga reservists, maibahagi din natin yung mga nasa schools pa dito, yung mga nag-MS 41 or i-share natin sa ating mga kapwa mag-aaral. Ayan.
Our apathy created a vacuum that gave the CTG the opportunity to exploit and deceive our people. Sabi nga nila, habang yung mga nasa gobyerno ay walang pakialam, ito yung inaabuso ng CPP, NPA, NDF para sabihin na, kung makikita po ninyo, merong instance dyan minsan magbibigay sila ng 2 kilong bigas. Ano yung sasabihin nila, yung propaganda nila? Ito, 2 kilong bigas lang yung may bibigay namin sa inyo. Wala kasi yung gobyerno. Pero kami, nandito kami para tulungan kayo. Ano nga yung pinoproject nila? Na sila yung people's army. Diba? Na sila yung mga ngalaga sa kapakanan. Dahil walang ginagawa yung ating pamahalaan. Hope is not lost. Kaya nga po nung sinabi ni Ma'am Joanne kanina, para tapusin na yung problema natin sa insurhensya at terorismo, na itatag ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ayan po, nariyan yung pangunahing na ipinapatupad natin, yung demokrasya, yung good governance, yung security forces, nariyan ang whole of government and whole of nation approach. At sino yung pinaka-importante na parte ng framework na yan? Tama po. Which is, tayo po yung lahat. Tayong lahat yun, no? Bawat isa ay mayroong magagawa upang tapusin yung problema natin sa CPP, NPA, NDF. From military-led strategies, our campaign is now anchored on good governance, patriotism, and values enhancement that involves the whole segment of our society. Sabi nga nila dati, no, yung problema daw sa NPA, isang problemang militar lang. Ganyan natin tinitingnan yan. Pero ngayon, hindi na. Lahat na, yung mga kabataan natin, yung mga security forces, yung non-government organizations, kasama na sa National Task Force 70. Lahat po tayo ay kasali dito. This is how the government is addressing the CTG problem. And we need you if this campaign is to succeed. Therefore, we call on you to be on board. Help us end the local communist armed conflict. Paano po? Paano po ninyo kami matutulungan para tapusin ang problema ito? Unang-una, simulan po natin sa ating sarili. Tingnan po natin kung ano na ba yung nagagawa ko para sa ating pamahalaan. Ano na ba yung nagagawa ko? Ano yung pwede kong maiwan sa kanila? Ikalawa, we need to fight as one. There is no single agency that can win or fight against the CTG. Hindi po ito kaya ng NICA lang. Hindi po ito kaya ng AFP lang or ng PNP lang. Kailangan po natin magtulungan. Ikatlo, be a messenger of the truth. Inform everyone you know and warn them about the lies and exploitation by the CTG and its front organization. Because the truth is our best weapon. No? Kung ano man po yung natutunan ninyo sa umagang ito, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga pamilya upang sila mismo ay hindi na maloko at ma-recruit ng CPP, NPA, NDF. Be a social media warrior. I-like po natin yung post ng NDF-ELCA and all other Facebook pages po na nagsusupport sa ating government. Para po tapusin yung presentasyon sa umagang ito, hayaan pong mag-iwan po ako sa inyo ng ilang kataga. Let us give our children a bright future and a much better Philippines. Allow us to end this presentation with a prayer for your success as you embark on your endeavors in life. May the good Lord grant you wisdom and guide you in every decision that you will make. We assure all of you of our utmost support. Kami naman po sa NICA, no, kung kailangan po ninyo ng tulong, nandito lang po kami. Isang tawag lang din naman po kami. God bless us all po. At para tapusin po yung presentation ko, inaanyayahan ko po na tumayo ang lahat.